usapin patungkol dito sa mga dahil nga po Disyembre nandiyan na naman po at naglipa na yung mga nakikita natin online patungkol sa mga benefits ng mga empleyado, no? Dating sa 13th month pay at syempre kamustahin din po natin kung talagang paano po yung sitwasyon ng mga trabahador ngayon, no? Yung kung ano po ang pangunahing dahilan ng patuloy ng pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Nasa linya po natin si Sir Joshua Mata. Siya pong Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. So, Sir Joshua, si Justin Ramos po ito. Bago po ang lahat, pakilala at pagbati po natin sa ating tagapakinig at nanonood po dito sa ating palatuntunan. Magandang hapon sa iyo, Bombo Justin, at magandang hapon sa iyo mga tagapakinig. Si Joshua Mata po ito. Ako po ang kasalukuyang Secretary General ng Sentro. Yes po, sir. Bali, kamustahin po namin, no? Sa datos po ng Sentro, ano po yung pangunahing dahilan ng patuloy po na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho po sa ating bansa? Sa aming tingin, napakalinaw na naapektuhan na ng crisis ng ating bansa, particular nitong crisis skandalo, no? Na crisis na nagsimula sa skandalo ng corruption sa ating bansa, naapektuhan na ang jobs generation. Hindi ho tama yung paliwanag ng ating gobyerno na ito ay dahil lamang sa bagyo. Dahil marami na po tayo mga Disyembre na dinaanan na may mga bagyo, subalit hindi ho naapektuhan o hindi na bawasan ang pag-increase ng trabaho. Siyempre, hindi ho ba pagka Disyembre dapat tumataas ho. Pagpapasok na yung mga bare months, pataas na dapat ang produksyon no? In anticipation ng Christmas spending. So, klarong-klaro, no? Ito ay epekto ng corruption. Kaya nga sabi namin sa Sentro, yung corruption, hindi lang pondo ninanakaw niyan, hindi lang yung serbisyo natin, pati trabaho natin ninanakaw na. Yes po, sir. So, gaano po kataas yung ibinaba po ng mga walang trabaho po ngayon, sir? Base po sa monitoring po ng Sentro. Sa monitoring mismo ng gobyerno natin, malinaw na po nag-spike po, no, by 5% ang unemployed sa ating bansa ngayon at mas mataas yan kaysa dun sa nakaraang taon, no? At kung idadagdag natin ang underemployed, ibig sabihin yung may trabaho pero naghahanap pa rin ng trabaho dahil kulang ang kanyang pinasahod, papalo ho tayo sa 17% halos Kapare ay isa po yan sa pinakamataas na underutilized na mga manggagana, dami na mga manggagawa sa ating bansa for several years. Imagine niyo that in effect parang halos 1 out of every 5 na mga manggagawang Pilipino ngayon ang either walang trabaho o may trabaho man ay naghahanap pa ng ibang trabaho. Yes po, sir. Sa mga susunod po na buwan, dyan naman po yung mga college students na nag-graduate. Sir Joshua, posible pa na naman po bang madagdagan itong mga bilang ng mga walang trabaho dahil posible pong dumami ulit, no, yung mga bilang po ng mga job seekers natin? Ay posible ho talaga yan dahil nakikita nga natin na mukhang ito ay malinaw na nag-slow down na yung ating ekonomiya. At kung titignan natin ang pag-increase ng trabaho natin, no, napakabagal ng increase nito lalo na sa manufacturing. Halos hindi nga po natin kung kunyari kung quarterly basis ang titignan, hindi halos nag-grow ang manufacturing natin at kung meron mang trabahong na-generate, yan po ay mostly from services, no, at saka sa agriculture natin. In both cases, hindi ho ganun kataas ang trabaho niyan sa dalawang yan, no, sa serbisyo at saka sa services o kaya sa agriculture, primarily dahil diyan natin madalas nakikita ang rampant na contractualization po. No, kaya hindi maganda yung resulta ng quality in terms of quality ng jobs generation natin. Pero more importantly, pag pinag-usapan natin ang usapin ng mga kabataan, mas marami po sa mga kabataan, mas mataas ang unemployment sa hanay nila. Kaya kung marami pang madadagdag na mga gagraduate at hindi naman nagbabago ang direksyon ng ating ekonomiya, which means hindi nag-i-improve yung kapasidad ng ating ekonomiya na mag-generate ng disenteng trabaho para sa ating mga kababayan, talagang asahan natin na tataas ang mas maraming mga walang trabaho. Kaya kailangan na po mag-step in ng gobyerno. Kailangan na niya makialam
by coming up with a public employment program that would ensure na makakapag-generate tayo na mabibigyan natin ng trabaho ang lahat ng mga walang trabaho na may gusto pero gustong magtrabaho. So, ang mga sektor po, Sir Joshua, na pinaka-apektado ngayon po ng kawalan ng trabaho ay yung mga kabataan. Tama po, sir, no? Opo, no, sila ang disproportionately mataas ang kanilang unemployment, no? Ayon sa datos mismo. Well, ito, Sir Joshua, sa usapin naman po ngayon ng pasahod, sapat ba yung kasalukuyang minimum wage para po matugunan yung pang-araw-araw na gastusin po ng isang pamilyang Pilipino, sir? Unfortunately, hindi pa rin po. No? Totoo na nagkaroon na ng isang buong wave ng mga pagtataasan ng mga minimum wages sa mga rehiyon. Subalit kahit na idagdag mo pa ang mga wage increases na yan, malinaw na marami pa rin, kundi man lahat halos, ng mga minimum wage level sa buong Pilipinas ay below the poverty threshold for a family of 5. Ibig sabihin, kung isa lang po ang minimum wage earner sa isang pamilya, pihado po hindi niya po kayang buhayin ang kanyang pamilya. Kaya napakalaki pa rin talaga ng demand, no, sa ating gobyerno para once and for all i-legislate na ang pagtaas ng minimum wages at wag itong iasa sa mga regional wage boards dahil talagang hindi hahabol ang ating ang pasahod ng mga minimum wage earners natin sa pangangailangan ng kanilang pamilya kung iiwan lang natin ang pagdedesisyon sa kamay ng mga regional wage boards. In fact, dapat na nga po mabura na yung mga yan at palitan na ng bagong sistema na kung saan isa na lang ang minimum wage sa buong Pilipinas kasi di naman magkakaiba kinakain natin di ho ba? Pare-pareho naman na kinakain natin. Yes po, sir. Pare-pareho ang gastusin natin. Bakit iba-iba ang sahod natin? Kaya dapat isa na lang yan. Kaya panahon na para aksyonan talaga ng gobyerno ang matagal ng demand ng mga manggagawa na i-increase ang minimum wage natin through legislation. Yes po, Sir Joshua. Pero ang dami na po nagsasabi, no, na burahin na po yung mga provincial rate, no, dahil hindi naman po nagkakaiba. Pero ano po ang paliwanag ng gobyerno for the information pa rin po ng mga nakikinig sa atin? Dahil dito po sa ating Pangasinan, marami pa rin po yung mga hindi po aware, no, bakit patuloy pa rin na mababa pa rin po yung sahod. Ano po ang katuwiran ng gobyerno? Bakit hindi po mapakinggan na burahin na po yung mga provincial rate? Well, sa totoo lang, ayaw nilang pakinggan kasi ayaw ho nilang baguhin yung pamamaraan ng pagtakda ng minimum wage natin. Kung matatandaan nyo po, noong 1989, ito po yung huling taon na kongreso natin ang nagtakda ng minimum wage at ginawa nilang regional wages mula noon. Noon, ang katwiran nila, mas rational daw po pagka regions ang nagsiset dahil nakabatay ito sa aktual na gastusin at pangangailangan ng mga pamilya sa bawat region. Pero nakakatawa, ngayon nakita natin, lahat ng minimum wages natin ay below poverty threshold. Ang mas malupit pa, nakita natin ngayon na kung saan mataas ang cost of living, dun pa po ang pinakamababa ang minimum wage. Yan po yung sa BARM kung tutusin. Kaya napakalaking problema na po na kine-create nitong kasalukuyang wage system natin, kaya dapat pong mabago na ito. Yes po, sir. So, yun na lamang po, sir. Ano po yung panawagan po ng sentro para tungkol po sa dagdag sahod at ano po yung konkretong halaga na itinutulak po ng sentro ngayon? Well, sa kaming tingin, panahon ngayon po, habang magpapasko, wag nating kakalimutan, hindi pa tapos yung ating laban para talaga itaas ang dagdag pasahod ng mga manggagawa, lalo na ng mga minimum wage earners natin. Ang kasalukuyang demand pa rin na nagkaisa at ng sentro at ng iba pang mga grupo ay nananatili pa rin kami dun sa panawagan na dapat 200 pesos ang itaas ng minimum wage natin. Marahil sasabihin po ng mga employer, naku, marami magsasarang mga kumpanya. Kung ganun po, di dapat siguraduhin natin na meron din kasabay ito na wage subsidy para do sa mga maliliit na mga kumpanya na talagang hindi mahihirapan mag-adjust. At saan kukunin yung wage subsidy na yon? Ay nako, Bombo Justin, nakita naman natin, di ba? May pera ang gobyerno Wag lang nakawin. No, at sa totoo lang, kung hindi na nakawin ng mga politiko natin ang ating pondo, meron pong pera na pwedeng gamitin ng gobyerno para ilaan para magkaroon ng wage subsidy para sa mga maliliit na mga empresa ay patuloy sila makapagpasahod sa kanilang mga manggagawa. Kaya wag ho nating hayaan, magpahinga lang po tayo ng mga Pasko,
mag-enjoy muna tayo, pero pagkatapos sa patapos po ng Christmas break, balik po tayo sa pakikibaka natin, itulak pa rin natin ang gobyerno, gawin ang tama. Tigilan na ang pangungurap at ilagay ang pera na yan sa mga bagay na talagang kailangan ng mga manggagawa tulad ng dagdag pasahod. Alright, Sir Joshua, yun lamang po. Maraming salamat po. Merry Christmas at mag-iingat po. Pagpapatuloy po yung makika-update po din po kami no sa mga susunod po na hakbang ng sentro patungkol po dito sa ating pasahod. Merry Christmas din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo lahat.